Hello mga bossing. So ayun na nga. Bale, ang ginagawa natin ngayon, or ang gagawin natin ngayon, magka-candling tayo na tinatawag nila. So, titignan natin kung alin dito yung fertile at alin dito yung hindi fertile. Ngayon, kung gusto nyo pong malaman kung bakit kailangan natin ihiwalay yung mga fertile sa hindi fertile. Kasi mga hindi fertile pwede pong magkaroon ng talas. And hahalo po siya sa mga fertile na itlog. Over time, babaho po. And it can contaminate the whole all the eggs na nasa loob po ng incubator natin, including yung mga fertile na. And when we say fertile, yun po yung mga after na-check na natin after candling. Okay? So far, nag-start na po ako ng candling and then I realized na baka po kasi kailangan din ng mga kagaya ko na hindi pa po ganun katagal sa pag-aalaga ng free-range chicken. Okay. So, pero you know, as of this moment po kasi meron na po akong may experience na po kahit paano, nag-research na rin ako. And so far, this is their 11th day. Supposedly, dapat 10th day pa lang pwede natin candling. Actually, kahit 8th day, as early as 8th day, pwede na tayo mag-candling. Mag-check na natin kung fertile siya or hindi para mahiwalay natin. And then, yeah. Pero I decided to do it on the 11th day kasi ngayon po hindi ako. May work po kasi ako during the days. Kaya, napag-desisyonan ko na ngayon ko po siya gawin. Okay? So, stay tuned. Napaka-informative po itong video na to sa ating mga bago pa lamang sa pagmamanuhan. Okay? Salamat. Check this out. So, ayan na nga mga bossing. Bale, isa-isa nating isasalang yung 64 na itlog. We'll try to see kung alin dito yung fertile at hindi. Ngayon, in-on ko na yung candling station ng aking candling light ng aking incubator. Rhino po pala to, hindi po siya sponsored. Pero babanggitin ko na rin yung brand in case na gusto nyo pong bumili ng incubator. Sa Shopee ko lang po to binili. 64 eggs yung maximum capacity chicken eggs. Siyempre pag itlog pugo po, iba po yung or smaller eggs. Iba po yung capacity niya, mas marami siyang ma-accommodate. So yeah, salang na po natin yung unang itlog. Ito po. So kung makikita po natin, bale, ayan, may darker side po siya or darker part. So, and then yung air sac po niya nandun sa baba. Tapos, ayun, meron po siyang yan. So, possibly po, para sa akin, fertile po siya. Kasi nabuo po yung ayun, may veins po siya kung makikita nyo. Hindi ko alam kung makita siya sa camera, pero may veins po siya na lumalabas. Tapos may darker side. So, meaning nabuo po yung itlog. Okay, next one. Yun. So, as you can see po, yung darker side, yun po yung nabuong sisiu na continuous siya na nabubuo. And then, I'll try to make a closer look. Yan, meron po siyang veins. Meron siyang veins na lumalabas. Tinatry ko pong i-autofocus kaya lang medyo madilim po talaga. Anyway, yung air sac po niya nandun sa baba. Tapos, may veins po dito banda. And then, yung darker side niya, yun po yung nabubuong sisiu. Okay, so this one's good. Fertile po siya. Moving along, ayan. So, may dark din yung part niya na to. And then, may mga veins. Tapos, yung air sac. Ayan, nandun. And yeah, this one's fertile. Ngayon, moving along, tingnan naman natin yung sana may makuha tayong hindi fertile. Though, hindi ko wini-wish na may hindi fertile, pero anyway, that's the odd, you know. Tanggapin na lang natin para may pakita natin. Ayan, so ito po, mukha po siyang bumbilya.
sa sobrang liwanag. May darker side siya, mukhang yolk nga lang. So, ibig sabihin, 100% hindi po siya nabuo. So, yan. Super clear siya. BR means Brahma. And, unfortunately, yan. We have to accept the fact na hindi po siya fertile. Moving along, itong egg din po na to, it seems like hindi po siya fertile. Ayan, super clear. Umiikot lang yung yolk niya sa loob. So yeah, isa to sa mga itlog na hindi fertile. So yan, I can continue what I'm doing, pero mukhang medyo marami-rami po to. This one's not good as well. Brahma egg. Sayang kasi medyo mahal po yung Brahma ngayon sa merkado. This one's not good. Super clear siya. Mukhang bumbilya. Seems like wala pong nasa loob. This one's has a dark part sa loob. And then, di ko po alam kung kita sa sa candling, pero may veins po siya. So, fertile po to. Okay. So, ganun lang po kasimple kung paano i-check yung yung fertile or hindi. Ayun mga bossing, ganun lang po kasimple kung paano i-check kung fertile or hindi. So kung super clear siya, mukha siyang bumbilya, pag inilawan nyo sa madilim, pwede nyo pong gamitin yung cellphone nyo, meaning as good as 100% po na hindi siya magtutuloy. That's after between 10 to 12 days. Doon po ako nag-candling. Pero kung may veins po siya, pag inilawan nyo, as good as 100% na yung fertility rate. Okay. So, yun. Pag may questions po kayo, drop it sa comment section. I'm happy to answer it for you. Hindi po ako magdudunong-dunong. Lalo kung super intelligent po ng tanong nyo, kaya ko po siyang i-research, look for the facts. Gagawin ko pong lahat ng makakaya ko para masagot ko po siya. So, hope you like this video. Paki-like naman po yung video, subscribe. And yeah, kita-kita po tayo sa susunod na upload ko po sa mga Actually, gumagawa po ako ng pulungan. Good for 6 cages po siya. Divided into 6. I mean, 5 feet by 4. Tapos by 6. Papakita ko po siya sa susunod na upload ko po sa video. Mag-upload po ako ng video nun. So yeah, kita-kits. Thank you.